Mga Lods, punta naman tayo ng Ilocos Norte, Region 1, na kung saan ipapakita naman natin ang ilan sa mga destinasyon na maaari ninyong mapuntahan, mga aktibidad na inyong maaaring ma-enjoy, at mga ideya kung saan maaari kayong magstay na pasok sa inyong budget. At magluluto tayo ng kilalang pagkain na nagmula pa sa Abra, ang ipon. We're setting sail, friends together, hearts perfect. Kumusta mga Lods? Welcome back sa ating channel. Dahil nandito na nga tayo ngayon sa Ilocos Norte, ang una nating destinasyon ay ang Paway. At isa nga ang Paway Church sa must-visit place dito sa Norte. Kilala din ito bilang Church of San Agustin na isang makasaysayang simbahan na naitatag noong 1710 ng mga Priling Agustino. Isa din ito sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. At naideklarang pandaigdigang pamanang pook naman ng UNESCO noong 1993. Sa paligid naman ng simbahang ito ay ang samut-saring istruktura na naghahain ng iba't ibang mga pagkain na pasok sa inyong mga panlasa. Matapos naman dito ay sinubukan naman natin ang sikat na aktibidad sa Puli Point, ang sumakay sa 4x4 truck papuntang Sand Dunes. 2,500 pesos nga pala ang maaari ninyong magasto sa ganitong klaseng trail. Tampok naman sa lugar na ito ang napakalawak na buhanginan ng Paway at ang napaagandang tanawin ng dagat. Maaari ka din mag-sunboarding dito katulad nito. Islands calling, feel the breeze, palms and laughter through the trees. Matapos naman tayo dito, 20 minutes away lang naman ang kalapit na tourist spot, ang Malacanang of the North. Ang Malacanang of the North ay isang formal na paninirahan ng mga pangulo ng Pilipinas sa hilagang bahagi ng bansa. Matatagpuan ito sa Paway, Ilocos Norte. Itinayo naman ito noong 1977 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ngayon ay isang museo at tourist attraction na pinapanatili ng pamahalaang Ilocos Norte. Bukas naman ito sa publiko para sa pagbisita. Merong entrance fee ang mga gustong pumasok dito. At bukas naman ito araw-araw from 9 AM to 5 PM. Ang Malacanang of the North ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Matapos sa Paway ay pumunta naman tayo sa kalapit na syudad, ang Lawag City, na kung saan dito tayo mag-i-stay at magluluto ng ating mga pagkain. Ito ang Farmside Hotel. Maganda ang lugar na ito, lalo't nandito ka sa Lawag. Marami silang affordable rooms at higit sa lahat, malinis at maluwag ang kanilang mga silid at fully air-conditioned pa ito. Ang kagandahan dito ay walking distance lang ang Robinsons Lawag. At ito na nga, all the way from Abra, lulutuin na natin ang maliit na isdang ito na kung tawagin ay ipon. Aakalain mong mga maliliit na hipon ito pero ito pala ay isang isda na kilala din bilang gubi. So, ito maliit na isda. Ang tawag po dito? Ipon. Ipon? Ipon o ipon. Wow. Sarap. Sarap ka. Pero igigisa lang natin ito sa sibuyas, bawang, kamatis, at hahaluan natin ng maliliit na ampalaya. Wala nang ibang pampalasa tulad ng asin dahil may natural na alat na itong kasama. Kaya no need to worry, healthy pa. Next naman na luto natin gagawin ay ang ginataang ipon na may kasamang hipon. Simple lang ang gagawin, igigisa lang natin ito at saka ilalagay ang ipon at pwede din ninyong isabay ang hipon sa pag-isa. At kapag nakikita na natin na nag-orange na ang hipon ay lalagyan na natin ito ng gata ng nyog. Haluin lang itong mabuti at pagkakulo ay ilagay na natin ang sili at maaari na rin natin ilagay ang talong. Wala na tayong ginamit na pampalasa dito. Sabi ko naman sa inyo na solid na ang lasa nito kahit walang pampalasa. Mainam din ito lagyan ng paminta. Dahil nga wala tayong paminta, ay kung ano lang ang meron ay ayos na. At ayan na nga, luto na ang ating ginasang ipon at ginataang ipon-hipon. Panalo! So kinabukasan niya ay tuloy na tayo sa ating biyahe papuntang Pagudpud. Along the way ay madadaanan natin ang mga lugar gaya ng military park ng Cape Boheador. Tampok dito ang iba't ibang military vehicles na nakadisplay sa open space kasama ang jet fighter na ito. Libre lang ang entrance at madali lang itong makita dahil along the road nga lang ito. Tapos, from here, going sa next destination, mga 5 minutes away lang ay mararating mo naman ang Cape Boheador Lighthouse.
Ang Cape Boyador Lighthouse ay kilala rin bilang Burgos Lighthouse. Ito ay isang makasaysayang lighthouse sa Burgos, Ilocos Norte. Itinayo naman ito noong 1892 sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Ang lugar na ito ay nagsisilbing gabay ng mga barko sa dagat. Nakatayo naman ito sa isang burol na may taas na 91.44 meters. Sarado ang loob nito sa publiko, subalit pwede mo naman makita ito sa labas at ihanda nyo rin ang inyong sarili sa pag-akyat dito. May mga tricycle naman para di na kayo mahirapang umakyat. Naideklara naman itong pambansang dambana ng Pilipinas noong 2004. Tapos naman sa lighthouse, tinatayang nasa mahigit 9 na kilometro, mararating mo naman ang Kapurpurawan Rock Formation. At kasunod naman ito, ang Bangi Windmills. Dahil amihan season noong tayo ay nagpunta, asahan na natin ang malakas na hangin at ang panakanakang pag-ulan. At kung suswertihin ka pa nga, ay maaari pa itong lumakas. Masisilayan mo nga pala ng malapitan ng mga naglalaki ang windmills na ito. At sa lugar ding ito ay mayroong pang pa-weekend hatchery. Matapos naman dito ay pupunta na tayo sa ating tutuluyan sa Pagudpod. It's more fun in the Philippines. Waves and sunshine, endless scenes. Laughs as deep as coral blue. Travel with friends ain't nothing new. Napakarami ninyong maaring mapuntahan na beach resorts dito, gaya na lamang ng Saud Beach Resort and Hotel. Kung nakakaangat-angat kayo ay highly recommended ang lugar na ito na tinatayang nasa 4.5K to 5.5K ang pinakamura nilang accommodation na kasya naman ang malaking packs. Tampok naman dito ang napakagandang sunset at white sand beach. Marami din dito mga affordable beach resorts at transient house sa paligid. At punta naman tayo sa kabilang dako nito kung saan dito naman masisilayan ang sunrise. Ito ang Blue Lagoon at dito na nga tayo inabot ng dilim. Dito nga tayo sa Marites Homestay and Restaurant napunta. For only 2,500 pesos, kasya na dito ang hanggang 8 katao, kaya sulit na. Best time to visit this place ay tuwing summer para kalmado lang ang dagat. After naman dito, punta na tayo sa last destination natin. Dito sa Pagudpod, ang Bantog na Patapat Bridge. Dahil amihan season niya ay maulan noong tayo nagpunta. Kung kaya, ganito lang naman kaganda ang ating nasilayan. Dito sa Region 1, napakarami pa ninyong maaring madiskubre na napakagandang mga lugar at tanawin. At syempre, ang mga masasarap na mga pagkain. So ano pang hinihintay nyo mga lods? Ano? Tara!